Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay gabi ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Ito po si Sal Panelo. Ito si Sal Panelo. Dati mga kababayan, lagi nilang sinasabi itong si Presidente Bongbong Marcos ay weak leader. Mahinang presidente. Weak daw, weak. Wala, mahina ang presidente yan. Walang political will. Hindi katulad ni Duterte, sabi nila dati. Pero ngayon, tila ba bumaliktad itong si former Chief Legal Counsel Sal Panelo. At sabi niya, ito raw si PBBM ay hindi weak leader. At ang sabi pa niya, magaling daw si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala ba kayo na sinabi yun ni Panelo? Isa pong DDS. Ito mga kababayan, pakinggan nyo si Sal Panelo. Baka sabihin nyo, chismis lang sinasabi ko. Baka sabihin niyo, nagkakalat ako ng fake news. Hindi po, sinabi po talaga ni Sal Panelo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi weak leader. Yun lang ang pagkakaalam ninyo na mga DDS, pero hindi po siyang weak leader. At sabi pa ni Panelo na magaling, ito si Presidente Bongbong Marcos. Ito, pakinggan po natin si Sal Panelo. What about statements made by former Budget Secretary Butch Abad and also Navolta's representative Congressman Toby Tiangco that why would the president order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng yung NEP, di ba? Yung simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama, pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. Sino ba yung tinutukoy niya? Yung mga tao na nagsasabi na weak leader si Presidente Marcos. In-underestimate ninyo ang presidente. Pati DDS, pinapatamaan niya rin siguro mga DDS. O kayo ang mga nagsasabing weak leader ang Pangulo. In-underestimate nyo si PBBM. Puro kayo dakdak na mahinang presidente, weak leader, walang political will. Ito, sabi ni Panelo, in-underestimate niyo itong presidenteng ito. Bakit? They tell us he's weak. I disagree. He has political will. Okay. Sabi nila weak. Sabi niya, I disagree. He has political will. Nako, marami mag-react na mga DDS dito. Mga DDS! Ano na? Etong kakampi nyo si Sal Panelo. Sinasabi niya, etong ina-underestimate nyo na presidente. Yan sinasabi niyo na weak leader. Sabi niya, hindi siya weak. He has political will. Sabi ni Sal Panelo, gusto niyo marinig ulit? Balik natin konti para marinig ninyo. Baka sabihin nyo, fake news ako fake news. Alam nyo naman baka pagbintangan nyo ako na fake news. Sabi ni Sal Panelo ulit. Prepare ng yung NEP, di ba? Yung simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama, pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and throw to The Hague, Mr. Duterte, the former... Tingnan nyo. Hinalimbawa ni Panelo, kung ito weak leader, hindi niya ipalulusob etong hindi niya palulusubin ang mga pulis dyan sa KOJC sa pangunguna ni General Torre. Kung mahinang presidente yan, hindi niya magagawa yon. Magpapadala ng 3,500 na pulis para arestuin si Kibuloy. Doon mismo, doon sa simbahan niya, nagtatago sa ilalim ng lupa. Kung walang political will ang presidente, hindi niya magagawa yan. Kung weak leader ang presidente, hindi niya magagawa yon. Isa pa. Kung weak leader ng presidente, hindi niya madadala etong si Duterte dyan sa The Hague.
So, ibig sabihin, hindi weak leader si Presidente Bongbong Marcos. Akala nyo lang yun. Sinasabi nyo lang yun. Ina-underestimate nyo lang yun. Kaya nga, alam nyo itong mga DDS. Kaya panay ang banat nila eh. Sinasabi nila, yung lagi nilang sinasabi hair follicle. Kasi alam nyo mga kababayan, wala silang ibang masabi. At medyo medyo takot na sila kay Presidente. Takot sila kay Presidente. Yun lang ang paraan nila eh. Kaya sabi ni Sal Panelo, hindi weak leader ito. Kasi kung weak leader ito papahuli niya ba si Kibuloy? 3,500 na pulis dadalhin niya ron. Tapos si Duterte, papadala niya sa Dahig. Ura-urada. Hindi weak leader yan. Merong political will yan. President, and he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. Okay, Ano sabi ni Panelo? Kapag ganitong klaseng presidente, ganitong klaseng tao, may political will, magaling siya. Mismo sa isang DDS yung narinig. Legal counsel pa yan, dating legal counsel ni Duterte. Sabi niya, hindi ito weak leader, pero nitong political will. At magaling siya. Iyak na naman ang mga didilis na ito. Ano kaya magiging reaksyon ng mga didilis dito? Ano kaya magiging reaksyon ng mga didilis? Galing mismo sa isang Duterte supporter. Magaling ang Pangulo. Merong political will. At hindi siya weak leader. Sige mga DDS, comment na. Comment na kayo. At ito pa mga kababayan, Ito si Sal Panelo, binabanatan si Amy Marcos. Naisip ko tuloy hindi kaya bumabaligtad na si Panelo. Kasi parang sa tingin niya, wala na palubog na ang mga Duterte. Di ba? Hindi kaya palubog na kasi mga Duterte. Kaya hindi kaya parang bumabaliktad na. Sa tingin ninyo mga kababayan. Kasi ito. Lagi niya pong sinasabi kasi sa umpisa pa lang hindi na siya naniniwala kay Amy Marcos. Doon pa lang sa mga pagsama-sama niya kay Sara Duterte, lagi niya sinasabi, etong si Amy Marcos ay balat kayo. Ngayon, etong sinabi ni Amy Marcos, nung siniraan niya ito si Presidente Bongbong Marcos, ang sabi ni Sal Panelo, makikita ang mga galaw ni Amy, pansarili lang. At siya lang ang makikinabang. Sabi ni Sal Panelo. Yung galawan ni Amy, dati kasi namamangka sa dalawang ilog yan Isang tatlo pa nga Sabi ni Sal Panelo noon, hindi siya bilib kay Amy. Hindi siya bilib kay Amy kasi balat kayo. Tapos ngayon, itong ginawa ni Amy, sinaraan niya sa Presidente Bongbong Marcos, ang sabi niya, itong galawan ni Amy ay pansarili lang at siya lang ang makikinabang. Sabi ni Sal Panelo. So, hindi siya bilib kay Amy. Basahin natin ito. Umpisa nang ibabasura si Senator Amy. Ngayong hindi umubra ang inaasahan ng mga Duterte na magpapabagsak kay PBBM. Yung pala ay walang epekto. Kasi mga kababayan, doon sa rally ng INC, imposibleng hindi nila alam na merong pasabog si Amy Marcos. At ine-expect siguro nila na kapag sinigaw, isiniwalat, ibinulgar ni Amy Marcos yung dapat niyang sabihin, yung kanyang sinabi, akala nila siguro ay magkakaroon na ng people power. Akala nila siguro magagalit ang taong bayan at sila may pagkakataon ng iloklok si Sara Duterte na noong mga gabing yun nakabarong na raw. Naka-ready na para sa kanyang proclamation. Nangyari walang epekto. Ano pa nangyari? Ang nangyari daw, imbis na magalit ang taong bayan at lumaban kay PBBM, ang nangyari, mas lalo pang minahal ng tao si PBBM. So palpak itong si Amy Marcos. Palpak yung ginawa niya. Kaya nga, dinay na nga ni INC. Hindi namin alam yan si Amy na ganyan ang sasabihin niya. Kasi pumalpak Pero alam niyo kung yun ang nag-lead para sa people power,
baka sabihin ng ng INC, baka i-credit pa nila sarili nila. Pero i-deny nila, hindi namin alam yung sinasabi ni Amy. Oh. Kaya nga siguro tinigil kasi wala, nasira ang INC. So, ayan mga kababayan, lalo pang napamahal sa tao si PBBM at basura na si Senator Amy sa mga Duterte. Ayan. Paano nasabing basura na si Amy sa mga Duterte? Si Amy, gusto niya maging running mate ni Sara Duterte sa 2028. Pero mas gusto ng mga DDS na ang maging running mate ni Sara Duterte sa 2028 ay itong si Rodante Marcoleta. So walang epekto. Ang nangyari, nasira lang si Amy, mas lalong napamahal sa tao si PBBM, ay mga Ilocano talagang nagalit kay Amy at mas sinuportahan si PBBM. Oh. Kasi halata naman talaga eh. Si Sal Panelo mismo nagsabi, makikita yung mga galaw ni Amy, pansarili lang. At siya lang ang makikinabang. Ayan ang nangyari. Di ba? So kawawa po itong si Amy. At ito kaya si Sal Panelo, babaliktad na kaya to? Oh. Abangan natin ang mga susunod na kabanata mga kababayan kasi mismo sabi niya si Presidente Bongbong Marcos ay hindi po weak leader. At masyado niyo siyang ina-underestimate. Sabi ni Sal Panelo, itong si Presidente Marcos ay merong political will. At sabi niya, magaling itong si Presidente Bongbong Marcos. Galing po sa isang DDS na isa po yan sa mga sa mga leader nila. 'Di ba? Si Sal Panelo. So yan mga kababayan. Yan lang po ang papatunay na palpak po ang ginawa ni Amy at yung nangyayari ngayon, lalong-lalo na itong pagpapahuli. Paglalabas sa mga warrant of arrest sa mga corrupt, sa mga gumawa ng mga katantaduhan dito sa gobyerno sa ating bansa. Oh, may kaya ba ng magagawa ba yan ng mahinang presidente? Magagawa ba yan ng isang weak leader? Hindi. Ngayon yung subukan ng presidente. Ngayon yung subukan. Sabi niya, inumpisahan ko to, tatapusin ko to. Kaya po ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, kaya yung mga korap, si Harry Roque, umiiyak na eh. Umiiyak na si Harry Roque, mga kababayan eh. Kasi susunod na siya eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Yan po, patunayan natin mismo sa isang DDS na si Presidente Marcos ay hindi po weak leader. Siya po ay may political will at magaling po na presidente. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.